Lahat ng galit na nararamdaman ni Samantha ay tuluyang nawala at pagkalito na ang tuluyang naghari sa buo niyang pagkatao. May hindi siya maintindihan sa mga nangyayari. Noon din niya napansin ang pilat nito sa may noo na parang tinahi. Nang umalis ka, bumalik ka pa ng Pilipinas noon, di ba, Alexander? Don't lie. Huwag mo kong paglaruan. Huwag mo kong lituhin. Tuluyang lumabas ang luha sa mga mata niya. I saw you at that resto bar. Nakikipagbugbugan ka at dinala kita sa apartment ko. Alexander, may nangyari sa atin ng gabing yun. At paggising ko, wala ka na. At hindi ako tinawagan ng mama mo. Kahit isang tawag, wala. Hinintay kita, pero hindi ka na bumalik. Pinuntahan kita sa kondominium mo, pero 2 linggo ka na raw na hindi umuwi doon. She insisted. Naitaas naman ni Alexander ang ulo nito. I don't know what you were talking about, Samantha. Nung umalis ako noon, hindi na ako nakabalik dahil na-aksidente ako. Mama and I had an argument because she doesn't want me to go back here. Sinabi ko sa kanya, pakakasalan na kita at titira sa Pilipinas katulad ng pangako ko sa'yo. Pero ayaw niya at nun din ako na-aksidente. Lalo siyang naguluhan. Nailapat niya ang 2 palad sa puso sa naririnig mula sa dating nobyo. Her mind started calculating things at hindi niya gusto ang pinatutunguhan ng mga iniisip niya. Alam ba ni Matthew na naaksidente ka? Halos wala sa sariling tanong ng dalaga. Oo, dinalaw pa raw ako sa Canada noon ng 1 beses, pero hindi na nasundan pa. Bakit hindi sa kanya sinabi ni Matthew to? Bakit sinabi nitong busy si Alexander sa fiancé nito? At kung totoo ang sinasabi ni Alexander, sino ang lalaki na kasama niya noon? Oh no! Imposible! Si Matthew ang lalaking yun? Naguguluhang saad niya sa sarili. I tried to find you through social media, even Erin, pero hindi ko kayo mahanap. Gustong-gusto kong umuwi ng Pilipinas para hanapin ka sa kabila ng ginawa mo sa akin. Pero hindi ko magawa dahil nalumpo ako. Talagang wala itong mahahanap kung pangalan ang hahanapin niya. Dahil pagkatapos itong mawala, lahat ng social media account niya ay dine-activate niya. Ang account ng Dream Wedding lang ang ginagamit niya. Kung si Erin naman ay imposible rin dahil iniiba nito ang pangalan dahil sa personal na kadahilan ng escaping from the past. Imposible! Kung hindi ikaw ang lalaking yun, imposibleng si Matthew yun. Imposibleng hindi niya sabihin sa akin ang nangyari sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Gusto mo lang kaming sirain ni Matthew. Humigpit ang hawak nito sa tungkod at mahigpit na nagpapakawala ng buntong hininga. Samantha! Sabay silang bumaling sa direksyong pinanggalingan ng boses. Si Matthew na parang galing sa pagtakbo. Para itong tinakasan ng kulay. Balisa ang itsura habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Alexander. Agad siyang lumapit sa binata at humawak sa braso nito. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo sa akin na gumagawa siya ng kwento para sirain tayo. Nakakatawa siya. Hindi raw siyang lalaking nakasama ko noon. Eh sino kung ganun? Alangan namang ikaw. Pagak siyang tumawa. Pero ang pagtawa niya ay natigil sa nakikitang reaksyon ni Matthew. Tahimik ito habang nakatingin sa kanya. Umiling ang dalaga. Nag-unahan ng luha sa mata. Imposible! Sabihin mong hindi totoo, Matthew. Maniniwala ako sa'yo. And you have tattoos. Ang sabi mo sa akin, 2 years na yan, di ba? Samantha, I'm sorry. Oh my God! Ikaw yun! Alam mo? Naalala mo ang nangyari sa atin? Alam mong na-aksidente si Alexander at hindi niya talaga ako iniwan. Kailan mo pa alam? Kailan ka pa nagpapanggap na parang hindi mo ako kilala? Sunod-sunod niyang tanong at naghahangad ng malinaw na sagot. Nung kasal namin ni Trisha, I didn't remember you until you told me about the incident. Yung nangyari sa resto bar hanggang sa apartment mo at sa pag-alis ko pagkatapos ng gabing yun.
Hindi ko alam na girlfriend ka ni Alexander. Samantha, I'm sorry. Tinabig niya ang kamay nitong tangkang abutin siya. Sinungaling ka! Nagawa mong magsinungaling at gamitin ako dahil sa galit mo kay Alexander. Ang laking sampal nga naman nun sa kanya kapag nalaman niyang ang ex-girlfriend niya ay nakasama mo. Samantha, hindi. Hayaan mo ko magpaliwanag. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi. Nagpumiglas siya, pero hindi siya nito pinakawalan. Pinakatitigan nito ang luhaan niyang mata. Listen, please, Samantha. Oo, nagsinungaling ako. Kung meron mang totoo sa lahat ng nangyayari ngayon, yun na yung pagmamahal ko sa'yo. Natigilan siya sa sinabi ni Matthew at lalong naguluhan. Parte pa rin ba to ng pagkukunwari niya? Stop lying! Matigas niyang sabi. I'm not lying. Mahal na mahal kita. Wala akong pakialam sa mana. I can give up everything. I can lose everything. Wag lang ikaw. Samantha, maniwala ka sa akin. Totoo nararamdaman ko. Hindi ko lang masabi dahil alam kong hindi mo ako mahal. Natatakot ako sa maaaring maging reaksyon mo kapag nalaman mong mahal kita. She could see the sincerity in his eyes. His pure love. Pero hindi niya alam kung maniniwala pa ba siya sa nakikitang sinseridad sa mga mata ni Matthew. Baka dinadaya lang siya ng sariling paningin dahil sa katotohanang mahal na rin niya si Matthew. Anong nangyayari rito? Dumating si Doña Catalina at may kasama itong sopistikadang babae. Mga late 40s ang edad, yet very beautiful. Agad na natuon ang atensyon ng babae sa kanya. The woman stared at her intently, studying her. Bakit ka umiiyak, Samantha? Tanong ng Donya. Samantha? Have we met before? You look familiar. Wika ng babae habang matamang nakatitig sa kanya. Of course you know her, Mama. Seryoso na saad ni Alexander. She's Samantha. Nakausap mo na siya, di ba? Yun ang sinabi mo sa akin noon, Mama. Nagahamong tanong ni Alexander. Bumalatay ang pagkagulat sa muka ng ginang. Ngayon, naalala na niya ito. Ito ang nanay ni Alexander. Nakita niya na ito sa larawan na ipinakita sa kanya ni Alexander noon. Bakit ka nagsinungaling? May sumbat sa tinig ng binata. So, she's the reason why you took a herd flight? Don't change the subject, Mama. Bakit mo sinabing tinalikuran ako ni Samantha? Tuluyang lumakas ang boses nito. Dahil alam kong kahit lumpo ka, gugustuhin mo lumipad ng Pilipinas para puntahan siya. Lumakas na rin ang boses ng babae. Sandali nga lang, ano bang nangyayari? Kilala niyo si Samantha? Tanong ni Doña Catalina na hindi na nakatiis pa dahil sa kaguluhan. Bakit siya nandito, Mama? Tanong ng ina ni Matthew sa halip na sagutin ang tanong ng Donya. Janine, siya ang mapapangasawa ni Matthew. What? The woman exclaimed. At halos nagulat si Samantha sa kinatatayuan ng dumapo ang nanghuhusgang tingin ng babae sa kanya. Are you serious about this? She was the ex-girlfriend of Alexander and now Matthew's fiancé? Kita sa mukha ng babae ang galit. Napayuko si Samantha, lalo na nang tingnan siya ni Doña Catalina. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Naramdaman ni Samantha na may yumakap na braso sa kanya. Mas mabubuti kung umalis na kayo rito, sabi ni Matthew sa maotoridad na tinig. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Samantha. Naglaban naman ng tingin sina Matthew at Alexander. Wala kayong pag-uusapan. Galit nitong sabi. Wala kang karapatan para magdesisyon para kay Samantha. Bakit ba ganun katindi ang galit mo sa akin para pati si Samantha ay idamay mo? Mabilis na kumilos si Matthew at kinwelyuhan si Alexander. Manahimik ka! Stay away from her! Kitang-kita ang galit sa mukha ni Matthew. Nagtatagis ang mga panga nito sa matinding galit. Hindi naman makakilos ang dalaga ng sandaling yun. Hindi alam kung ano ang gagawin. See what you've done? Bumaling siya sa ina ni Matthew.
Nakarelasyon mo ang magkapatid? Galit nitong wika. Natakpan ni Samantha ang sariling bibig ng sariling mga palad. I'm sorry! I'm sorry! Napabulala siya ng iyak saka tumalikod at patakbong lumayo. Gulong-gulo si Samantha sa mga nangyayari. Sa mga natuklasan. Tumakbo siya palabas ng mansyon at nakasalubong niya si Erin na bakas ang pag-aalala nang makita siyang umiiyak. Samantha, bakit ka umiyak? Ano nangyari? Samantha! Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Matthew at kasunod noon ay ang pagpihit nito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Lalo siyang napahagulgol ng iyak. I'm sorry, Samantha. I'm sorry. Aayusin ko to. Aayusin ko to. Paulit-ulit nitong saad habang hinahaplos ang likod niya. Ano pa nangyari, Matthew? Bakit siya umiiyak? My God! Napabulala si Erin nang makita si Alexander. Lumapit ito sa kinaroroonan nila. Samantha, sweetheart, let's talk. Please. Agad na nagtagis ang bagang ni Matthew at muling hinarap si Alexander. Malakas nitong nasuntok ang lalaki. Gumewang ang hawak nitong tungkod. Nakakaintindi ka ba, Alexander? Don't you dare come near her! Malakas na sigaw ni Matthew. Hindi ka niya mahal, Matthew. Nakikita lang niya ang mukha ko sa'yo, kaya siya pumayag na pakasalan ka. Ganting sigaw ni Alexander na lalong ikinagalit ni Matthew. Napatili naman si Erin nang bigla muling suntukin ni Matthew si Alexander, dahilan para matumba ito sa lupa. Hinawakan pa ni Matthew ang kuwelyo nito at muling sinuntok sa muka. Noon naman lumabas si Doña Catalina at ang ina ng dalawa at inawat ang mga ito. Nagsimula na ring dumami ang tao sa paligid. Walang nagawa si Samantha kundi ang umiyak habang nanginginig na nakamasid sa dalawang nag-aaway. May mga lumapit na kalalakihan sa dalawa at pilit sila na inawat. Binalingan naman siya ng ina ni Matthew. Tumiim ang bagang nito saka siya nilapitan. Look what you've done. They might hurt each other because of you. Alexander is your ex-boyfriend at ngayon pakakasalan mo si Matthew. Nasaan ang kahihiyan mo? Muntik nang mawala sa akin si Alexander noon nang dahil sa'yo. At ngayon ay lalong titindi ang alitan ng magkapatid ng dahil sa'yo. Please lang, iha. Kung may natitira ka pang kaunting kahihiyan, ikaw na ang umiwas sa mga anak ko. Daig pa niyang nasugatan ng matalim na bagay sa kanyang puso ng paulit-ulit. Hindi niya ito masisisi dahil kahit saang parte man niya tignan ay tama ito. Kung may kahihiyan siya, hindi niya mamahalin si Matthew. Sinulyapan niya si Matthew na patuloy pa rin sa pakikipagtalo kay Alexander. Mahigpit siyang napahawak sa damit niya sa tapat ng kanyang puso. Isipin pa lang niyang mawawala ang binata sa kanya. Parang hindi na niya kakayanin. Hindi siya makapag-isip ng matino. Pero isa lang ang gusto niyang gawin sa mga oras na yon. Ang lisanin ang lugar na to. Sapat ang nakikita niyang galit sa mukha ng magkapatid para masabing kayang makagawa nito ng mga bagay na pagsisisihan ng mga ito. At dahil yun sa kanya. Umalis tayo dito, Erin. Agad naman siyang giniya ng kaibigan palayo at tinungo ang sasakyan ng kaibigan. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan habang si Erin ay tahimik namang nagmamaneho at pasulyap-sulyap lang to sa kanya. Mayat maya ay tumutulo ang luha niya. Hindi maibsan ang sakit na nadarama niya. Namimiss niya na agad si Matthew. Kung tutuusin ay dapat siyang magalit sa binata pero hindi niya yun nararamdaman. Labis na kalungkutan ang naghahari sa puso niya ngayon. Ngayon niya nakumpirma na mahal na niya si Matthew. At ngayon pa lang, pakiramdam niya ay wala nang saysay ang buhay niya. Tama bang ginawa niyang pag-alis na hindi nagpapaalam sa kasintahan? Dapat ba niyang ipaglaban ang pagmamahal niya dito? Pero tama ang mama ni Matthew. Mag-uugat siya ng mas malaking gulo sa pagitan ng magkapatid. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at muling nag-unahan ang mga luha mula sa mata niya. Grabe kung maglaro ang tadhana. Until now, hindi pa rin lubos na mag-sink in sa utak niya ang kaganapan.
Si Matthew ang lalaking nakasama niya noon at hindi si Alexander. Muli niyang naalala kung gaano kalayo ang personality ng lalaking nakasama niya ng gabing yun kay Alexander. Dahil si Matthew pala ang lalaking yun.